Kaya ko naman din magluto ng sarili ko as long as may mga mag-aabot sa akin ng mga utensils. And meron naman din akong tinapay if ever magutom ako. Naiintindihan. So, separate yun sa kanila. Then, maglalagay siya nito naman yung pumunta ng hospital ng umaga. So, mag-stay sila mamayang gabi dito sa bahay. So, nagluluto si mommy ng pagkain for them also. Guys, good morning everyone. So, ako lang mag-isa ngayon dito sa bahay kasi merong 24 hours duty si Milan. Kaninang around 9 o'clock umalis sila. And sobrang daming kaganapan ngayon. Isa-isahin ko sa inyo. So, nagising ako kanina ng mga around 8 o'clock. And nakita ko nga na nagbibihis na si mommy at saka si Milan. Kasi pala, ngayon, i-admit daw sa hospital ulit si Lola. Diyos ko guys, sobrang daming mga pangyayari. Si Lola magsistay daw sa hospital ng 3 araw kasi hindi talaga humuhupa yung lagnat niya. Siguro mataas rin yung infection, ganyan. So, kailangan din kasing ihatid si Aksali sa surat kasi magsa-start na nga yung klase niya. And kailangan din na may magbantay kay Lolo. So, may pupunta ng Warodra para samahan nga si Lolo. May pupunta ng surat para ihatid si Aksali. At dapat kailangan may magstay kay Lola. So, si mommy yung nagstay dun sa hospital, kasama si Milan. Si Milan kasi, nasa hospital lang naman siya. So, pwede niyang bisitahin si Lola every now and then. Pero kailangan si mommy dun sa hospital. So, kanina tinanong ako ni mommy kung okay lang daw ba ako mag-isa dito sa bahay. Since si Papa din, kailangan na pumunta sa Rajpipla. Sobrang dami din niyang kailangang trabaho. So, right now, ako mag-isa dito sa bahay, guys. And kumakain ako nitong pista. Ayan, gutom na ako. Mag-aalas 12 na. Pero, iniwanan lang ako ni mommy dito ng may pagkain naman. Actually, yung pagkain namin kagabi, initin na lang daw namin kasi nga wala nang time na magluto pa. And sayang naman daw yung pagkain. So, iniisip ko na magluto na lang ako ng ibang pagkain kung hindi ko nga bet yun. So, wala naman akong problema, guys. So, kung hindi sila makapagluto kasi naiintindihan ko naman and kaya ko naman din magluto ng sarili ko as long as may mga mag-aabot sa akin ng mga utensils and meron naman din akong tinapay if ever magutom ako. Naiintindihan ko naman kasi guys kasi sobrang intention sila lang lahat ngayon tapos dumagdag pa ako. Sabi ko nga wrong timing yata yung pagbubuntis ko kasi if hindi ako buntis, makakatulong ako sa pagbabantay and hindi ako kailangang asikasuhin and ready to go ako sa surat if kailangan nila ako doon nasamahan yung pinsan nga nila or kailangan pumunta ng hospital, ready to go ako. Pero ngayon parang syempre buntis ako, nasa 8 months pa naman din ako. Hindi natin alam kailan lalabas yung baby. So, parang feeling ko wala akong kwenta ngayon. So, dito lang ako sa bahay and nagpapahinga. Babalik din daw si Papa pagkatapos niyang tapusin yung trabaho para may kasama ako. Wala naman. Ganun lang. Time pass lang naman ako ngayon dito. And ano pa ba? Yung baby guys, kagabi, grabe. Nakikita ko na talaga na umaano, yung parang yung tiyan ko, nag-wave na. Tsaka nafe-feel mo na talaga na medyo malakas na yung sipa talaga. Natatawa nga ako kay Milan kasi sobrang ano talaga siya. Sumisigaw talaga. Na-feel ko. Ganyan. Sobrang nakakatuwa yung experience. Pero napapansin ko, medyo sumisikip na dito sa loob ng tiyan ko guys. And tumitigas na siya. That means na lumalaki na talaga yung baby. And hindi na komportable yung baby natin dito sa loob. So, sana kaya ko pa ng 1 month hanggang 1.5 month. Medyo magstay pa siya dito sa tiyan para hindi siya maging premature. Sana mag full term siya kahit 37 weeks lang. Pag-pray nyo ako guys, kahit 37 weeks lang, sana magstay yung baby sa tiyan ko para walang masyadong maging complication. So, ayun, balitaan ko kayo sa mga kaganapan dito guys. For now, wala akong maipapakita sa inyo. Yun lang yung update muna dito. Kung may mga ganap mamaya, update ko kayo sa mga kaganapan.
Dito naman guys, busy-busy si Sonal Masi sa paglalagay nitong mga mango. Ayan. Sonal Masi, Kemcho. Keri Gotan. So, naglalagay siya ng mga mango dito guys. Yan yung papahinugin natin. Ah, huche, kesar, che. Kabar pare, tame. Na pare. Kesar, che. So, nilalagay niya dyan isa-isa guys. And dapat kapag pala naglalagay ka ng ganyan guys, nakapa ganyan. Ayan o, tignan niyo yung way ng paglalagay nila. So, ganyan yung procedure dito guys. Yung mga tao, bibili ng man-man, means 20 kilos. Tig to 20 kilos ng mga mangga. Tapos, papahinugin nila sa mga bahay-bahay nila. Kagaya na lang namin, o. Kinuha na namin yung portion namin ng mga mangga mula sa merchant para meron kaming nakakain everyday. So, Masi, kale bar divas ne, keutiyo. Haragyo. Kon, meman ay wada. Meman ay na, kapagay tayo. Lado ba ni, bawas? Bawas. Bawas siya, guys. Tuwang-tuwa siya dun sa binigay naming sweet sa kanya. Wado puro tayo. Ew, chay ko dame. So, nagustuhan daw nila na pamigay daw niya sa mga kamag-anak niya. Abi, ekman na siya, 20 kilo. 20 kilo, Chelsea. And right over here, guys, nagluto na si Mommy kanina bago siya umalis. Meron tayo ditong vegetable na ulam. Galo na batata. Meron tayong dal dito. Meron din tayong rotli. Ayan. And meron din tayong kanin. So, dinala na nga ulit sa hospital si Lola. And kami na lang ulit dito sa bahay. Kachra po ito tayo, gusto na Masi. Basta, okay na din daw yung... Tapos, aalis na daw siya. Okay na daw yung lampas, paglalampas at pagwawalis dito. Tapos, uwi na daw siya sa bahay. Chalo! Napakabutihing asawa. Pinagdalhan ako ng panipuri. And right over here, Mommy is gonna be cooking. Mommy, sukha ba na ano tome? Doi tikari. Doi tikari ane rotla. So, meron tayo ditong doi dito, dahi. Requested by Milan. And kinat ko na yung mga onion dito. And nanggaling sila sa hospital. Milan? How is Lola? Mommy ki uche ba? So, kakagaling lang nila sa hospital, guys. Nandun sila maghapon, and ako mag-isa dito sa bahay. Papagay hat yan. Kain muna ako ng panipuri, guys. Para makain natin siya ng masarap. Fresh na fresh. So, mayroon tayo ditong garlic. ba pa rin. So, meron tayo ditong onion and garlic. Garlic in here, guys. And dito yung dahi. Susunay ko tami, Mommy. Dahi. Panay ko. Oil. Ayan. Maglalagay si Mommy ng oil dito. Kaunti lang. Okay. Naglagay siya ng homemade na dahi. Tapos yung binili din na sa labas. So, papainitin lang natin to. Nire-ready na rin ni Mommy yung mga masala na kakailanganin. Ay, easy che, Mommy. Fatafat che, kali. So, kailangan natin ng itong mustard seeds. Cumin seeds. Maglalagay tayo nitong capsicum. Anong nilagyan mo? This is for This is for pakpak. Mommy. Kasi hindi sila kumakain ng onion, di ba? So, separate yun sa kanila. Then, maglalagay siya nitong oil, asin. And then, ito yung dye na tinatawag. Yogurt. Barabal siya. Katu.
okay na daw. Soury na daw siya. Ayan, kailangan mo lang lutuin ng maayos yung capsicum. Kanina kasi guys, nagpunta sila ng hospital si Mommy in the morning. Mommy call, nigyan tame. Sawari. And then umuwi lang siya dito sa bahay para magluto ng pagkain. And dito pala mag-stay si Lola mamayang gabi. Kasi kailangan na naman yung pumunta ng hospital ng umaga. So mag-stay sila mamayang gabi dito sa bahay. So nagluluto si Mommy ng pagkain for them also. Yung nilagay ni Mommy kanina is asafetida. And then, ito dahi. Then, maglalagay tayo ng turmeric powder. Chili powder. Then, hahalo-haloin lang. Maglagay din tayo ng cumin powder, guys. And then, ilalagay lang natin siya dito sa may dahi. So, okay na siya. Yan yung tinatawag nilang dahi tikari. Diba? Very unique yung pagkakagawa. Hahalu-haluin mo lang yun siya. Thank you. So, next batch naman is yung kay Milan. Same lang din naman siya, guys. Ang kaibahan lang, meron lang siyang onion and garlic. So, ayun, kakain na ako dito. I will eat. Alis na naman sila Milan, guys. Kasi nga, merong ano. Keuche. Aalis na naman sila kasi meron na namang pasyente.